I used to think na kapag yung tao na nasa unahan mo, na same kayo ng gustong puntahan, tas nauna na sa sayo, mas ahead siya sa'yo sa bagay na yon at sinabi niya na hindi siya kaya, na hindi siya doable, sasabihin sa'yo na ay hindi siya doable, hindi siya kaya, parang wag ka nang tumuloy, wag mo nang i-push yan. Naniwala ako na hindi talaga siya kaya, hindi siya doable. Yun yung dati kong thinking, kasi nauna na sila sa'yo, so hindi siya doable, sinabi mo, naniwala ka. Pero ngayon, na-realize ko na kailangan mong subukan, kailangan mong i-assess yung bagay na yun na sinabi nila na hindi kaya, kung hindi ba talaga kaya para sa'yo. Magandang hindi ka lang maniwala dun sa sinabi nila, magandang subukan mo para malaman mo talaga kung doable ba siya o hindi, kung hindi ba talaga siya kaya, bago mo hindi ituloy yung bagay na yun. So bumalik lang yung sa alaala ko ulit yung lesson na yun, dahil kahapon inakyat namin yung mga bundok na dyan sa likod. Inakyat namin yan kahapon. Tapos nasa unahan na sila sa amin sa trail. Tapos bumalik sila dun sa gusto naming puntahan na ridge or summit. At sabi nung isang guy, 3 sila, isang babae at 2 lalaki, at sinabi sila sa amin, balik tayo kasi parang sobrang bangin na siya. Hindi naman sobrang bangin, basta malalim siya na part ng edge ng bundok. At sketchy daw, ganun. Parang may risk ng baka malaglag or injury. Tapos ang usual reaction ko lang, okay, ano sila, local dito, British. Tapos ayun, tinuloy pa rin namin kasi yun na nga yung natutunan ko. Dahil ngayon parang alam na namin yung bundok, parang may mga experience na kami. 5 years na kami umaakyat dito. Dahil nung time na first time namin umakyat dito sa UK na bundok, 5 years ago, nagplano kami akyatin namin tong highest na bundok dito sa UK. Hindi yan, ibang bundok yan. Grabe yung preparation namin, yung planning. Bumili kami ng mga camping gears, lahat. Tapos yun, inaral talaga namin yung trail. Tapos nung nandun na kami sa campsite, hinike na namin yung campsite mga 3 hours. Tulog kami kasi ang plano namin kinabukasan, akyatin yung summit. So ayun, nasa campsite na kami, nag-set up namin ng tent, natulog na kami. Tapos dumating na yung kinabukasan para akyatin namin yung summit. Sinundan na namin yung trail. Mas after mga 3 hours of walking or hiking pataas sa bundok, may na-encounter kaming 2 hiker din, locals dito. Nasa na kami, medyo tuktok na bundok, tas na siya, exposed na siya, open. Tapos pabalik sila dun sa trail na dinadaanan namin. Kami papunta pa lang, sila pabalik na. Tas nung nag-meet kami, sabi nila may section daw doon na sketchy nga daw, na sobrang hirap, tas hindi daw doable. Yun yung sinabi nila sa amin. Tapos kami, napahinto kami. Tapos
napaisip kami kung itutuloy ba namin o hindi. Pero kasi parang ang haba na nung nilakad namin tas babalik kami para gawin yung kasi may isa pang trail, pero mas mahaba siya, kaya hindi namin siya pinili na trail sa umpisa pa lang. Pinili namin yung trail na to, tapos may salubong kami at sasabihin sa amin na hindi siya doable. First time kami, wala pa kami masyadong experience, wala pa kaming alam. Ang ginawa namin, nag-isip muna kami, huminto muna kami doon. Tapos, ayun, napag-decide namin na wag nang i-push yung trail na yun or path na yun. Kasi pag titignan mo sa malayo, parang medyo pababa nga siya. Pababa. Tapos parang sobrang steep. Tapos yun yung sinasabi nila na part na hindi siya doable. So, bumalik ulit kami. Yung 3 hours na inakyat namin, binaba ulit namin yun at gagawin namin yung isa pang loop, isa pang trail na mas mahaba. Plus, naglakad na kami ng mga ilang oras. At hindi pa kami exposed, hindi pa kami sanay sa mga bundok dito. So, ang ending, nung nandun naman na kami sa section na yun, yung mahaba, tinignan namin, napakalayo na pa ng summit. Parang siguro mga 4 hours pa. Tapos 4 hours pa summit, tapos bababa ka pa. Additional pang pababa. Tapos ilang oras na kami naglakad. Pagod na kami. Tapos kulang na rin kami sa pagkain na yun, nung time na yun. So, ang ginawa namin, nag-bail kami. Hindi na namin tinuloy yung summit na yun na matagal-tagal naming prepare at sobrang excited kami kasi highest siya ng England na bundok. Tapos, ayun, dahil lang dun sa encounter na yun sa dalawang hiker na sinabi nila, hindi na namin pinush yung trail talaga namin na plinano namin at pinag-aralan. Kaya ang ending, hindi namin na-summit yung gusto namin gawin, yung bagay na yun. Dahil naniwala kami. So after a month, sinubukan ulit namin yun. Akyatin yung bundok na yun. At nagawa na namin siya. Tapos, nakita namin mismo yung part na yun na sinasabi na sketchy. Yeah, pababa siya, sketchy, pero kaya siyang gawin, doable siya. Tapos, meron pang, nung time na yun na ginawa namin yun, may mga senior citizen people, puti na yung buhok, naka-walking stick. Dalawa sila. At nagawa nila, slowly but surely, pero kaya, doable. Kaya parang, sabi ko nung time na yun, oh my God, kaya pala to. Kaya pala natin gawin to kung hindi lang tayo nagtiwala. At hindi naman, kung in-assess lang natin, kung sinubukan lang natin i-push yun at gawin yun, hindi na sana tayo nag-second try. Pero, yun, malaking lesson sa amin yun, malaking learning yun, kaya okay naman din. Kaya yun. Tapos kahapon, yun nga nung inakyat namin tong bundok na to, may nagsabi nga sa amin na hindi siya kaya, mahirap siya. So sa isip ko, alam ko na yung gagawin ko. Susubukan ko muna. Itatry ko muna. Titignan ko muna. I-experience ko siya. At kung sakali mang hindi talaga, at least nalaman ko. At kung nag-fail ako, yun yung lesson ko. Kasi kung ang nangyari nung pinakaunang same situation, tapos oo lang ako nang oo, baka hindi natin malalaman kung yung full potential natin. So yun.
So yung kahapon, sinubukan ko, tinry ko, kaya siya, doable siya. Natapos namin siya yung buong trail hanggang summit, pababa. So yung sinasabi nung lalaki kahapon na mahirap siya. Kasi sila, bumalik talaga sila, nakita namin talaga sila. Ginawa nila yung pababang route, easier route. Kaya naman talaga. So yun yung natutunan ko na dati iniisip ko na kapag may nagsabi sa'yo na nauna na sa isang bagay na to, pag sinabing mahirap siya, hindi siya doable, magandang subukan mo talaga sa sarili mo. Hindi lang sa hiking, sa buhay din, sa aspeto ng buhay, kung paano yung life ngayon, na kapag may gusto kang gawin, isang bagay na pinag-aralan mo, na nag-e-effort ka talaga na ma-push yung bagay na yun sa business, sports, sa hobby, kung ano man yan na bagay na gustong gawin. Halimbawa ngayon, kung may gusto kong gawin, tapos darating yung time na mayroon talagang someone na kukontra or magbibigay sa'yo ng negative idea. Ang tawag dun sa ginagawa nila, yung sinasabing, uy, mahirap yan, uy, baka maano dyan, uy, hindi man kaya, fear-mongering. Fear-mongering yung tawag dun, na para magkakaroon ka ng idea or notion na ng takot or ng pagdududa sa sarili mo, na baka nga hindi mo kaya dahil sinabi nila, dahil nauna sila sa'yo. Maganda nga yung mindset na subukan mo. Kung magkamali ka, matututo ka sa pagkakamali mo. Parang ganon. Kaya pag may meron nga din akong ma-encounter na ganitong bagay in the future, hindi lang sa hiking, sasabihin ko sa sarili ko na subukan ko muna bago ko mag-decide na hindi talaga siya kaya. Alam mo mahaba na, pero mag-set pa ako na sa example. So nurse ako dito, tapos nag-work ako sa ospital, syempre. At merong pasyente na ang hirap niyang lagyan ng cannula, ng suwero, dahil wala na siyang ugat, hindi maganda yung ugat niya, putukin. Tapos kailangan niyang lagyan ng suwero para mabigyan siya ng gamot, dahil para gumaling siya. So kailangan niya ng antibiotics ata tayo, hindi ako sure, or basta may bibigay kaming gamot na kailangan sa suwero, pero hindi nga mabibigay yung gamot na yun dahil wala siyang suwero. So yun. So nung pumasok na ako, sabi, mahirap nga daw yung ugat niya, putukin. Tapos marami nang nagtry, marami ng nurse, marami ng senior nurse, at tinawag na so ang pinaka nun, kapag mahirap yung nalagyan ng suwero, ng doktor nag-try na anesthesiologist, yun yung tatawagin namin sa ospital kapag sobrang hirap na talaga. So ako, okay. Dito kasi pag Filipino ka, parang nag-work as nurse, parang may konting yabang ka kapag sa paglagay ng suwero, cannulation. Parang pag sinabing mahirap, mas na-excite kami na gusto namin subukan, dahil parang parang pride kapag ikaw yung nakalagay ng suwero, parang ganon. Tapos ayun, tinignan ko, mahirap nga, wala nga talaga siyang ugat. Parang ang hirap hanapin sa mga usual, mga dito na madali makita, pati dito hindi mo makikita. Sobrang hirap ng ugat ng pasyente. Pero sinubukan ko siya, naghanap ako sa iba't ibang parte ng arms niya, pati sa paa, naghanap ako sa paa. Sinubukan ko, nakailang tries din ako. Tapos nakuha ko siya, nalagyan ko siya ng suwero.
na hindi pa dumadating yung anesthesiologist. Kasi pag tinawag mo kasi sila, busy sila sa OR, sa operation. So, bumababa lang sila kapag free na sila. Pero hindi mo masabi kung kailan sila magiging free. Kasi madami din silang workload na naka-prioritize. So, yun. Nalagyan ko siya. At sinabi ko na dun sa doktor na kung pwede na siyang mag-prescribe ng gamot para doon sa pasyente. Pero nagulat siya kasi alam niya hindi pa nga din bumababa yung anesthesiologist. Nagulat siya na, di ba wala siyang suwero, wala siyang cannula. Sinabi ko naligyan ko na pasimple. Pa-humble. Tapos nagulat siya, tapos yun. Pero ang point nun, na bigyan na namin agad na yung pasyente ng gamot na kailangan niya. Kasi kung madelay, matagal pa, mas hindi siya mabilis gagaling o baka magkaroon pa ng complication. Parang yun, kung hindi ko sinubukan yun, kung hindi ko tinry, meron siyang consequences or yun, mas tatagal gagaling yung pasyente at baka magkaroon pa nga siyang complication. Dahil hindi nabigay agad yung gamot, parang gano'n. So yun. Yun yung storya ng nung umakyat kami doon kahapon at bumalik sa akin yung alaala na yun nung first time na pinakaunang akyat namin dito sa Inglaterra. Na after nun, parang na-apply ko na siya sa buhay ko, sa life ko na pag may nagsabi sa'yo ng someone, parang may nagda-down sa'yo sa plano mo na gusto mong gawin sa buhay. Kasi kung mag-fail ka man doon sa gusto mong gawin, marami kang lessons yun yung important. Parang, ayun. That's the story. At shout out ko si RJ. Natuwa lang ako dahil dun sa una kong video, parang nagkaroon siya ng impact sa kanya na gumalaw din. Parang yun nga, parang itong ginagawa ko, parang siya dahil kulang din ako sa motivation na gawin tong bagay na to, na mag-create. Parang ginagawa ko din siya para makapag-inspire ng ibang tao at ma-inspire din ako sa storya ng iba, sa struggles nila, na parang i-push tong isang bagay na to para magiging fuel siya, magiging paulit-ulit siyang umiikot, na para mas lalo pa akong ma-motivate. Para sa akin talaga to. Bukod din sa gusto kong i-share yung mga lessons ko dito sa buhay. So yun, shout out kay RJ. Thank you, at kahit pa paano nabigyan ka ng gasolina doon sa video na yun, na sobrang pinilit ko talaga. Hindi pinilit, basta parang gusto ko nang gawin to, umpisahan, kahit alam kong kahit yun, parang wala lang, random, gusto ko nang ilabas yung nararamdaman ko nung time na yun, parang ganun. Kagaya nito, pangalawa pa lang, parang hindi pa siya ganun ka flowy, hindi pa siya ganun parang may template, parang ganun, ka-organize. Yun, yung utak ko parang pa rin magulo pa rin, lalo na sa pagkukwento. Pero ang ganda dito sa Lake District. Grabe, sobrang kalmado. Next time may kwento kung bakit kami umaakyat ng bundok. So, isa siyang deeper reason, deeper meaning. So yun, bigyan ko lang kayo siguro ng mga ilang seconds na i-appreciate yung nature na to, yung beauty, yung calmness ng umaga. Ngayon ay mga 7 a.m. in the morning. So sobrang kalmado, grabe. Ang ganda.
Lamig. Ay, mga maliliit siyang isda. Sarap maligo dito kapag mas tirik na yung araw. Medyo malamig pa, pero mas malamig, mas hindi na siya ganun kalamig compared nung mga previous months like 2 months ago, 3 months ago. Dahil pa yun, spring. Ngayon, summertime na dito sa UK.